So ayun, good day mga kabisik, ano. Mayroon kasi ako dito nagagawang plano, no. Kasi mayroon akong inwaw. Wala ko sanang lagyan ng ilaw. So balak ko siyang lagyan ng ilaw yung ano niya na 12 volts battery, no. Yung inwaw natin na pinapasada ng anak ko, no. So ayun, ito yung strips light, no, na 12 volts. So gusto ko sanang lagyan yung ating inwaw, no, yung ano. So kaso lang kailangan natin ng 12 volts battery, no. Saka charger para hindi tayo palaging pa-charge sa iba, no. So meron ako ditong plano, no. Meron kasi ako ditong dead battery na siya, no. Matagal nang hindi nagagamit. So natuyuan na siya ng ano, ng lead acid, no. Yung battery solution natuyuan na siguro to. So hindi na siya gumagana. No, balak ko sanang i-retrieve, balak ko ayusin kung baka sakali gumana. Bumili na lang ako ng ano, battery solution na yan. Ito. So ayusin natin ito. Pero bago natin ito gawin, gawa muna tayo ng charger, no. Yung ito, meron tayo dito transformer na malaki, oh. Pero 12 volts siya. Mayroon siyang 30 volts, may 12 volts. Ay 24 volts. Pero yung output niya ay 30, no. So andito, nagtagging na lang ako mga kabisik, no. Itong yellow, yung kulay yellow, ito yung 0 volts. Ito yung common niya, no. Kasi ito yung gitna. Kala ko kasi 110, no. Hindi pala, nang sinubukan ko, 30 volts pala yung output niya, no. Ito yung input niya, yung galing sa kuryente natin, yung 220. At itong gilid na kulay pula, ito yung 12 volts. Ayan, nakikita nyo. 12 volts siya. So, 0 volts, 30 volts yung output. Dito, 12 volts yung output niya, no? Dito natin siya connect. So, nakabili ako ng mga gagamitin nating material. So, mayroon tayong ano, ito, capacitor na 4,700 microfarad, no, 35 volts. Walang available na 25 volts, so 35 volts na lang yung ating nabili, no. Tsaka dalawang 6 ampere na diode, no. Ito yung diode na gagamitin natin, 6 amperes, no. Ito yung positive niya, no, at ito yung negative. Makikita naman natin na mayroong indicator dito, yung guhit na kulay silver, yan. Yung dito niyan, yun yung positive, tsaka dito yung negative, no. Tsaka bumili na rin ako ng light indicator, ito, kulay blue. So linagyan ko ng 1K resistor. So subukan natin kung gumana ito. Hindi ko pa kasi ito na testing, eh. At saka bumili na rin ako ng ito, crocodile clip. Now, bago natin simulan ito, no, testing muna natin yung ating power supply. Kung 12 volts o 30 volts, siguro yung gagamitin natin yung 12 volts lang para sa 12 volts battery. Kukondim natin yung 30 volts para hindi na tayo maglagay ng switch, no, pa 30 volts, no. So 12 volts agad tayo. So subukan natin. Meron tayo dito cord, ayan. So yung cord, so meron dito tayong fuse. Yung fuse natin ito, nandito sa loob 5 amperes lang, no. So ito lang yung gagamitin natin muna, no, sa ngayon. So lagyan muna natin ng power supply. So ayan. So habang nilalagyan natin ito ng power supply, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, no, paki-subscribe na rin. Push nyo na rin yung bell button, no, para palagi kayong updated sa ating mga bagong upload na video. Ayan. So lagyan natin ng power supply. So ayun mga kabisik, no, dito natin ikabit yung ating common sa 0 volts, yung diretso sa sasaksakan, no. Ayan. So balutin muna natin for testing. Huwag na muna natin agad na ligpitan yung pagkakabalot dahil magti-testing pa tayo sa 30 volts.
So itip lang muna natin ito. Ganun lang muna siya. At saka yung fuse dito natin sa 12 volts na output niya, no. Input pala, no? Dito sa 12 volts na input, no. So dito natin tabi. So ayan. Lagyan din natin ng tip muna. Hindi muna natin higpitan, no, dahil magte-testing pa tayo sa gitna kung ilang volts yung magiging output niya. So ayan. So naging ayan, yung gitna hindi muna natin na nilagyan, no. I-testing natin mamaya, no, kung ilan yung output niya, no. Meron tayo dito multimeter, no, yung lagay natin sa 200 volts, AC, no, sa 200 volts, no. So dito lang muna natin ilagay, no. So makikita naman siguro. So ayan, kikita ba? Ayan. So ito yung ating mga test proof. So saksak natin ito. Saksak natin dito. Meron tayong outlet dito. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, ito yung ating outlet, no. Dito natin isasaksak. Ayan. So ayun, nasubukan na natin, no, nasaksak na natin. So testing tayo kung 12 volts yung output nya, no. So ito yung ating positive. Lagay natin dito sa positive. Ayan, ito yung positive. Ayan. Bali 13 volts yung output nya. So sa kabila 13 volts din, no. Ayan natin ang ilaw. Ayan, 13 volts. At dito sa kabila ay 13 volts din. Kita mga kabisik, eh. So yun, 13 volts yung output nya. So ayun, nasubukan natin ito. So tanggalin muna natin yung plug. Tapos ngayon saksak ulit natin, no. Dito tayo naman sa gitna, kukuha ng supply. So ito. Dito yung gitna naman. Yung sinasabi kong 30 volts na output, no? Balutin natin. Yan. Tapos saksak ulit tayo. Yun. Kapag saksak na tayo, no. So testing ulit. So ito yung gitna, yung 0 volts, yung kulay itim, at dito tayo sa puti. Ilan yung lalabas niya? So 15 volts yung output niya, 15 volts. Dito sa kabila, so 15 volts din, no. Pag pinagsama natin yan, 30 volts yung output niya, no. Gaya niyan. Ayan, 32 volts pinagsama natin. So ayun. So dito tayo kukuha ng ating para sa battery charger sa 12 volts lang, sa 13 volts lang, no. Ayan. So magano muna tayo. Balikan natin na lang mamaya, no. Tanggalin muna natin. So ayun. So ngayon nasubukan na natin. Ayusin na natin ito pagkakabit, no. Dito na tayo sa 13 volts para sa 12 volts battery charger natin. So ito, condemn natin ito. Ganda sana kung hinangan natin, ano. Subukan lang natin hinangan para maganda yung pagkakabit niya bago natin galutin. So ito, condemn natin ito. 15 volts yung output niya.
Ito yung capacitor natin. Ito yung negative ng capacitor. Dito yung positive, yung walang indicator na ano. Katulad nito. Nakikita naman, ayan, negative. Mayroong ano, negative sign. So, ibig sabihin yung kabila, ito yung positive. So, ayan, testing muna natin binangin. Kung gumana yung ating solder. Pag hindi, tatali na lang natin ito. Ayun. So, tignan yan. Tingnan paste. Maganda. Yun, pwede yan. At balutin natin. Ayan. Tabi na naman. So yan, yung gawin natin mga kabisig. Simple muna natin yung ating diode. Gawin natin tupingan natin ito. Para mas klaro ba? Mas klaro ba makikita, no? Yan. So, yan. Gawin natin yan. Solder natin ito. Yan siguro meron tayo, no? Ipundan natin dito. Para makontrol natin. Ayun. So yun, habang inasimbol muna natin ito, no? Fast forward na lang tayo mga kabisig. No? So, balikan na lang natin ito mamaya pag nasimbol ko na. So, explain ko na lang mamaya siguro. So yun, kasi nga mahina yung solder natin.
Buisit. Ayan. Cable. Cord. Sige natin. Ito. Supply. Block sa block. Okay.
red. Okay. Ano tayo? Crocodile. Click. Ayaw na dito. Ay, hangin. Ah. Na. So ayun nga mga kabisik, ano, hindi tayo makapag focus ng masyado, no? Hindi natin masyadong nagandahan yung content natin, no? Dahil nga sa palpak itong solder natin, no? Masyadong napakahina, no? Hindi makatunaw ng solder, no? Yung mga nagiging panghinang natin, no? Makikita nyo naman, no? Ang sasama ng tama, no? Halatang hindi maganda yung pagkakasolder, pero at least yung plano natin, parang ganun na nga yung nangyari, no? Hindi maganda yung pagkasolder, pero nasunod pa rin natin yung ano natin, no? Nasusubukan na lang natin kung ilang voltage yung ating nagawa, no? Kasi nga ito, nandito na, meron na tayong positive at negative ito, no? Dito, kung makikita, hindi yung masyadong makita. Ito, yung negative niya. Ito yung positive niya, ito positive yung negative. So, na-tap natin dito yung positive, itong kulay pula dito siya. Tapos itong kulay itim dito sa 0 volts niya, no. Dito natin inilagay, no. Nakita naman kanina natin ang isaksak ko, umilaw yung indicator light natin, ibig sabihin gumagana sa yung susubukan na lang natin sa pagka ngayon kung ilang voltage, no. DC volts na itong labas niya So, ang tester natin, lilipat natin dito sa 20 volts. Ayan, 20 volts. DC na. So, nasa DC na siya. So, ngayon, isasaksak na natin, no? At susubukan natin, no? Kung makikita nyo naman siguro, no? Ayan, makikita naman siguro yan. Huwag ko lang dito.
maganda yung pagkalagay. Ayan. So sasaksak natin. Tingnan lang natin kung nag-success tayo, no. Saksak natin. Ayan, pakiramdaman natin. O yun, milaw yung ating indicator light, no. So nasa DC volts na tayo. Ayan. Tingnan natin kung ilang volts yung ating nagawa. 18 volts. 18 volts, no. So malakas yung charger natin. Umabot siya ng 18 volts. Pero bababa yan kapag nalagyan na natin ng battery, no. So naludan natin, no. Bababa ito. So ayan, no. 18 volts, 18.18 volts, no. Nakikita niyo. Ayan. 18 volts, mga kabisik, yung ating nagawang DC volts, no. Kaya subukan natin. Masyadong napakalakas nito, no. Para ito ngayong ano. So ayun, subukan natin. Ayun. Ang lakas ng sparks. Kitang-kita, no. Ayan. So ito yung battery natin, ayan. So ayusin natin ito. Sa pagka ngayon, subukan muna natin dito kung kumarga nga. Ayan. Saka dito. Ayun. So ngayon, tester natin kung ilang volts na yung kanyang lalabasan. Nasa 18 volts pa rin. .15. So bababa na pababa, no. So yun. Bali full wave na charger siya, no. Tsaka 18 volts. So fast charging to, mga kabisik. Fast charging siya, no. Huwag nating pababayaan yung battery natin na maiwan natin ng matagal. Kasi nga fast charging siya. So napakalakas niyan. So ayun, dahil sira yung ating battery, no. Ayusin pa natin ito. Bukas, masusubukan natin ito na kung gagana pa itong ating battery, no. Dahil lalagyan natin siya ng battery solution. Sa pagka ngayon, ganyan lang muna siya. So nakita natin. Susubukan natin kung nakargahan siya. Kahit sira na, no. Subukan pa rin natin kung nakargahan kahit kaunti. Ayun, nakargahan siya, nag 1.18. Kanina wala na sa 1 volts ito, eh. Pero kumakarga siya, mga kabisik. Ibig sabihin, maayos pa itong battery na ito. Ang goods pa siya, no. So bukas natin ito ayusin. So ayan, mga kabisik, nasubukan na natin itong ating battery charger, no. Kung maayos pa natin ito ng mas maganda-ganda yung pagkakasolder natin, sana, no. Pero medyo ano tayo ngayon, wala tayong budget para makabili tayo ng maganda-gandang solder, no. Napakaliit kasi nito, nabili natin sa online. Palpak, no, palpak. So pinaka-palpak na nabili nating solder ito. So sa susunod, bibili tayo ng maganda-gandang solder. Kahit anong gawin natin, binawasan ko na nga dito, eh. Ang ano kasi, pag nakikita mo dito, copper ito. Ito mukhang hindi copper, eh. Ayan, oh, hindi nga
gupitin ko. Hindi lumabas yung bronze niya eh. Hindi lumabas yung pagka-copper niya. Puti lang din eh. So hindi siya magandang pang solder, no. Bibili tayo ng mas malaki-laki. Ang ganda pa sana naman, oh. 60 watts yung nakalagay. Kaya lang masyadong mahina, no. Hindi maganda. So ayun, hanggang dito na lang muna tayo mga kabisik. At least napakita natin na ganito yung ating nagawang charger, no. Napakalakas, no. Umabot tayo sa 18 volts. 18 volts yung ating nagawa. No, so bukas masusubukan natin ito na maganda, no, dahil kakabit na natin ito sa battery na ating maayos. So ito yung battery solution natin. So bukas gawin natin ito. So hanggang dito na lang muna tayo. So makikita nyo naman mga kabisik, no, kung paano natin ito ilagyan. Saka mayroon tayong heatsink na nilagay, no. Hindi basta-basta iinit yung ating diode, no. At yung pagkakabit natin, hindi natin masyadong na-demo kasi hindi tayo nakapag-demo ng maganda, no. Kasi nga ito, yung natin, problema ko yung solder, no. Hindi agad-agad dumidikit. So doon tayo nagka-problema, no. At least siguro naman nakita nyo, masusundan nyo to. Marami naman itong mga vlog na ganito eh, gumagawa ng battery charger, no. Marami ito. So ito yung aking nagawa, no, 18 volts. Pwede na rin ito, kaya lang fast charging ito, no. Babantayan natin maigi yung ating battery, no. Hindi natin iiwanan ng matagal. So mga 2 oras siguro, 3 oras, 2 oras full charge na to, no. So sa pagka ngayon, ito lang muna yung ating nagawa, no. Ayan. Sabi ko nga hanggang dito na lang tayo. Bye bye.